Isang desisyon, isang gabi, isang insulto. Iyon lang pala ang kailangan para ganap na mabago ang takbo ng buong buhay mo. Maraming nagsasabi na ang paghihiganti ay isang lason na unti-unti kang papatayin. Pero para sa akin, ito ang naging gamot. Ito ang naging apoy na nagpaninga sa natutulog kong galit at ginawa itong gasolina para maabot ang mga pangarap ko. At nagsimula ang lahat sa tunog ng nababasag na kristal at sa malamig na dampi ng mamahaling alak sa aking bala. Hindi mo ba narinig? Sabi ko, ayoko nito. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo na unti-unting natutunaw sa pulang likido na ngayon ay gumagawa ng malaking mansa sa puting uniforme ko. Ramdam na ramdam ko ang bawat patak, malamig, malagkit at nakakahiya. Ang bawat hibla ng tela ay dumidikit sa aking balat, isang paalala ng aking katayuan sa lugar na iyon. Huminto ang mahinang jazz music sa lounge. Ang mga bulungan at tawanan ng mayayamang bisita ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Nakatayo sa harap ko si Marco Velasco, ang nag-iisang tagapagmana ng Velasco Holdings, na may ngisi sa kanyang mga labi. Isang ngisi na puno ng pagmamalaki at tagumpay. Ang mga mata niya ay mapanlait, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na para bang ako ay isang basurang bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa tray na dala ko, ang mga daliri ko ay nanginginig sa galit. Ngunit ang mukha ko ay nanatiling isang blankong maskara, isang obra ng profesionalismo na sinanay kong isuot gabi-gabi. Sa isip ko, isang pangako ang nabuo, isang pangakong nag-aapoy sa gitna ng nagielong kahihiyan. Hindi niya alam, ang hamak na waiter na binuhusan niya ng alak sa harap ng buong alta sosyedad ay ang mismong tao na babago sa kapalaran ng buong pamilya niya. At sa araw na mangyayari iyon, sisiguraduhin kong maaalala niya ang gabing ito. Pero bago ang gabing iyon, bago ang kahihiyan at ang pangakong paghihiganti, ako si Isabela Reyes, isang babaeng namumuhay sa dalawang magkaibang mundo na pinaghihiwalay ng pagsikat at paglubog ng araw. Sa umaga, ako ang nag-iisang reyna ng aking maliit na kaharian. Ako ang founder at CEO ng aking tech startup, ang Key Innovate AI. Ang aking apartment, na mas madalas amoy kape kaysa sa pagkain, ang aking palasyo at opisina. Dito, ang mundo ko ay umiikot sa mga komplikadong code, sa mga business proposal na paulit-ulit kong nire-rebisa, at sa walang katapusang paghahanap ng investor na maniniwala sa aking pangarap. Isang revolutionary marketing vibe na may potensyal na baguhin ang buong industriya. Dito, ako si Miss Reyes, isang visionary. Ako ang may kontrol. Ngunit pagsapit ng gabi, ang aking blazer ay napapalitan ng isang simple at plansadong puting uniforme. Mula sa pagiging CEO, ako ay nagiging isa sa mga servers sa The Pinnacle Lounge, ang pinaka-eksklusibong bar sa tuktok ng isang 5-star hotel. Ang dahilan? Praktikalidad. Ang sahod ay disente at ito ang bumubuhay sa aking startup nang hindi ako nangungutang. Pero higit pa roon, ang Pinnacle Lounge ay ang aking laboratorio. Dito nagtitipon ang mga pating at leon ng mundo ng korporasyon. Dito ko sila pinagmamasdan, ang kanilang mga galaw, ang kanilang mga usapan, ang kanilang mga kahinaan. Para sa akin, ito ay isang live-action market research. Madalas akong mapuri sa aking itsura. Mahabang itim na buhok, mga matang sabi nila ay nangungusap, at isang katawan na pinaghirapan ko sa GIFI. Ngunit sa mundong ginagalawan ko, ang ganda ay isang tabak na may dalawang talim. Nakukuha ko ang atensyon nila. Pero madalas, doon din nagtatapos ang tingin nila. Para sa marami, lalo na sa mga lalaking katulad ng mga parokyano ko, ang isang magandang mukha ay katumbas ng isang blankong isipan. Sayang, ganda lang, iyan ang bulong na madalas kong marinig kapag akala nila ay hindi ako nakikinig. At iyon ang aking sikretong sandata. Hinahayaan ko silang maliitin ako. Hinahayaan ko silang itrato ako na parang isang magandang palamuti sa silid. Dahil habang abala sila sa paghusga sa aking balat, hindi nila namamalayan na pinag-aaralan ko ang kanilang kaluluwa. Bawat gabi ay isang pag-aaral, isang paghahanda para sa araw na ako naman ang upo sa kanilang mga mesa, hindi para magsilbi ng alak, kundi para maghain ng isang alok na hindi nila matatanggihan. Ang buhay ko ay isang laro ng pasensya at diskarte. At sa larong ito, determinado akong manalo. Ang unang beses na nakita ko si Marco Velasco ay isang ordinaryong gabi ng Martes. Ang hangin ay mabagal, at ang lounge ay hindi gaanong abala,
kaya't ang pagdating ng grupo niya ay parang isang malakas na paghampas ng hangin. 4 silang lalaki, lahat ay amoy pera, mula sa kanilang sapatos hanggang sa kanilang buhok. Ngunit si Marco ang araw na iniikutan ng 3 planeta. Siya ang pinakamaingay, ang may pinakamalakas na halakhak na tila nagsasabing ipakinggan niyo ako, at ang may pinakamayabang na aura. Miss, sigaw niya, sabay pitik ng kanyang mga daliri sa ere, isang kilos na karaniwang ginagawa para sa mga alagang hayop, hindi sa tao. Huminga ako ng malalim bago humarap sa kanila, isang peking ngiti ang nakapaskil sa aking mukha. Yes, sir. Welcome to the pinnacle. What can I get for you? Ang kanyang mga mata ay gumapang sa aking kabuuan, isang mabagal at mapanuring tingin na nagparamdam sa akin na para akong isang piraso ng karne sa isang palengke. Bigyan mo kami ng isang bote ng pinakamahal niyong whiskey, utos niya, ngunit ang tingin niya ay nasa mga kaibigan niya na parabang naghahanap ng kanilang paghanga. At pakibilisan, ha? Nauuhaw na kami. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mahinang bulong ng isa sa kanila. Greg, pre. Ang ganda ng server natin ngayon, ah. Sumagot si Marco, sapat na ang lakas para sadyang iparinig sa akin. Nga. Sayang lang. Ganyang itsura, pero ang trabaho ay taga-serve lang ng alak. Nag-init ang mga tainga ko, pero pinilit kong huwag magpahalata. Nagpatuloy ako sa paglakad na parabang wala akong narinig. Hindi ito bago. Ito ay bahagi ng trabaho, isang laso na kailangan mong lunukin gabi-gabi para lang makaraos. Kinuha ko ang bote ng whiskey at 4 na baso mula sa bar at bumalik sa kanilang mesa. Maingat kong inilapag ang mga ito. Anything else I can get for you, gentlemen? Tanong ko, ang boses ko ay kalmado at perpektong kontrolado. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nasa bote. Itinuro niya ito. Buhusan mo kami. Isa-isa. Sinunod ko ang utos niya. Habang binubuhusan ko ang kanyang baso, sinadya niyang igalaw ang kanyang kamay na nagresulta sa pagtapon ng kaunting alak sa makintab na mesa. Ano ba yan? Ang lampa mo naman, sigaw niya, na tila nagulat pa. Hindi ka ba marunong? Ang simple-simple ng trabaho mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Bobo. Heavy apologies, sir, sabi ko, kahit alam na alam kong sinadya niya iyon. Kumuha ako ng malinis na pamunas at pinunasan ang maliit na tapon. Sa buong gabing iyon, hindi siya tumigil. Tatawagin niya ako para lang magreklamo na kulang sa yelo ang baso niya. Pagkatapos kong lagyan, magrereklamo siyang sobra naman. Utusan niya akong kumuha ng kung ano-ano, para lang sabihing nagbago na ang isip niya pagbalik ko. Naramdaman ko ang paglaki ng isang buhol sa aking dibdib. Hindi pa ito galit. Ito ay isang malalim na pagkadismaya. Sa umaga, ako ay isang CEO. Nakikipag-usap ako sa mga posibleng kliyente, nagdidisenyo ng mga komplikadong sistema na kayang magpatakbo ng malalaking kumpanya. Pero dito, sa mata ni Marco Velasco, wala akong halaga. Isa lang akong mukha na walang pangalan, isang pares ng kamay na taga-abot ng kanyang mga kapritso. At sa gabing iyon, habang pinapanood ko siyang magyabang tungkol sa mga plano niyang bilhin ang isang yacht gamit ang pera ng kanyang ama, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang mga taong tulad niya ang dahilan kung bakit kailangan kong maging mas matagumpay. Kailangan kong umangat sa isang level kung saan hindi na nila ako kayang tapak-tapakan. Sa mga sumunod na linggo, naging parang sariling playground ni Marco ang The Pinnacle Lounge. At sa bawat pagbisita niya, tila nagiging paborito niyang laruan ako. Isang laruan na gusto niyang sirain. May isang gabi, habang abala ang lahat at naglalakad ako dala ang isang tray na puno ng mga babasaging kopita, bigla niyang inilahad ang kanyang paa sa daanan ko. Dahil sa bilis ng aking pag-iisip, nakailag ako sa tamang oras, pero sapat na iyon para mawala ako sa balanse. Ang tray ay tumagilid. 2 mamahaling kopita ang nahulog at nabasag sa sahig, ang tunog ay umalingaw sa buong silid. Agad siyang tumayo, ang mukha ay nagpapakita ng peking pag-aalala. Nako, miss. Ayos ka lang. Tingnan mo yung ginagawa mo, nagkalat tuloy. Delikado yan. Sabi niya ito ng malakas para makuha ang atensyon ng lahat. Ang manager ko, si Mr. David, ay agad na lumapit na may pag-aalala sa mukha. Anong nangyari dito? Wala naman, sir.
Itong server nyo, medyo lampa, sagot ni Marco, na may halong pag-aalala sa kanyang boses na halatang peke. Mabuti na lang at nakailag ako. Muntik pa akong matapunan. Hindi ako umimik. Ano pa bang sasabihin ko? Na sinadya niya? Sino ang paniniwalaan ng manager ko, ang nag-iisang anak ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa, o ang isang hamak na waiter na replaceable? Yumuko na lang ako at nagsimulang pulutin ang mga bubog, habang nararamdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin. Pasensya na po, sabi ko na lang, ang boses ko ay halos pabulong. May isa pang pagkakataon na kasama niya ang isang babae, halatang isang first date. Tinawag niya ako sa kanilang mesa na parabang nagmamadali. Miss, itong date ko, nauuhaw na. Bigyan mo kami ng tubig. Yung Evian, ha? Hindi yung galing sa gripo nyo. Pagbalik ko dala ang 2 baso ng mamahaling sparkling water, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at ngumisi. Alam mo, ang ganda mo talaga. Bakit hindi mo na lang iwan yung trabaho mo at samahan mo na lang ako? I promise you, mas malaki pa ang kikitain mo sa isang gabi kaysa sa isang buwang sahod mo dito. Sabay kindat sa akin. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha, isang mainit na alon ng galit at insulto. Ngumiti ako ng sobrang tamis, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Thank you for the very generous offer, sir. But prefer earning the money with dignity. Pagkasabi ko nyon, tumalikod na ako ng may dignidad, iniwan siyang bahagyang nakanganga. Nakita ko sa gilid ng aking mata ang pagdilim ng kanyang mukha. Nasaktan ang kanyang ego. At alam na alam ko, babawian niya ako. Hindi nga ako nagkamali. Kinabukasan, ipinatawag ako ni Mr. David sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isabella, may reklamo akong natanggap tungkol sa'yo. Mula kay Mr. Velasco. Ano po yun, sir? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Nirereklamo niya na bastos ka raw kausap at unprofessional. Sabi niya, kung hindi ka raw aalisin, sisiguraduhin niyang kakausapin niya ang may-ari ng hotel para ipatanggal ang kontrata natin sa Velasco Holdings. Ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko. Ito na ang pinakamabigat na parusa. Sir, hindi po totoo yan. Siya po ang... Pinutol niya ang sasabihin ko. Isabella, alam kong masipag ka. Isa ka sa pinakamagagaling kong staff. Pero hindi natin kayang banggain ang mga Velasco. Mula ngayon, tuwing nandito si Marco, ibang server na ang mag-aasikaso sa kanya. Iwasan mo siya. Lumayo ka. Maliwanag ba? Tumango na lang ako habang kinukuyom ko ang aking mga palad sa ilalim ng mesa. Kumukulo ang dugo ko sa galit at sa pakiramdam ng kawalan ng magawa. Nagiging personal na ang lahat. Hindi na ito simpleng kayabangan lang. Ito ay isang laro ng kapangyarihan para sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang ipinaparamdam sa akin na sa larong ito, ako ang laging talunan. Pero sa bawat pambubuli niya, lalong tumitibay ang pader sa paligid ng puso ko. Hindi pa kami tapos. Malayo pa. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. At ibibigay niya rin sa akin iyon. At ang pagkakataong iyon ay dumating sa anyo ng pinakamalaking event ng taon, ang Key Sapphire Gala. Ang buong lounge ay nabago, napuno ng mga bulaklak, mga ilaw, at mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Ang hangin ay amoy pera, pabango, at ambisyon. At ako, kasama ng iba pang staff, ay halos tumatakbo na para lang maserbisyuhan silang lahat. Sa kabila ng utos ni Mr. David, dahil sa dami ng tao, wala kaming pagpipilian. Lahat kami ay kailangang magtrabaho sa lahat ng seksyon. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko siya. Si Marco. Nakaupo sa isang VIP table na parang isang hari sa kanyang trono, may bagong babaeng nakasabit sa kanyang braso. Ang ngiti niya ay mas malapad kaysa dati, naliligo sa atensyon ng lahat. At sa malas ko, napunta ako sa kanyang section. Hoy, ikaw, sigaw niya nang mapadaan ako. Ang mga tao sa kalapit na mesa ay napalingon, ang kanilang mga usapan ay bahagyang humina. Halika dito. Ngayon na. Huminga ako ng malalim, nag-ipon ng lakas at lumapit. Good evening, Mr. Velasco. How may I help you? Gusto ko ng Crimson Kiss, sabi niya, tinutukoy ang pinakakomplikado at pinakamahal na cocktail sa menu. At siguraduhin mong perpekto ang pagkakagawa.
Isang maling timpla lang, sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi mo dito. Pumunta ako sa bar at personal na tinutukan ang bartender habang tinitimpla ang inumin, tamang sukat ng premium vodka, cranberry, isang patak ng lime, at isang espesyal na liqueur na nagbibigay dito ng kulay dugo. Dinala ko ito sa kanya ng mailabis na pag-iingat. Ang pulang likido ay kumikinang na parang isang hiyas sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Inilapag ko ito sa kanyang mesa. Tiningnan niya ito, tinaasan ako ng kilay at kinuha. Inamoy niya ito na parabang isang wine expert. Pagkatapos, sumimsim siya ng kaunti, ang kanyang mukha ay biglang sumimangot na parabang nakainom siya ng suka. Ano to? Sabi niya, ang boses niya ay biglang lumakas, puno ng pagkasuklam. Ano tong basura na pinapainom mo sakin? Tubig na may food coloring. Sir, that's the Crimson Kiss. Is personally watch the bartender make it to your specifications. Sinungaling ka pa, sigaw niya, sabay tayo. Ang buong lounge ay tumahimik. Ang lahat ng mata ay nasa amin na ngayon. Naramdaman ko ang pag-angat ng mga cellphone, ang mga kamera ay nakatutok sa amin. Hindi ganito ang lasa nito. Alam ko dahil laging ito ang ino-order ko. Sinusubukan mo ba akong lokohin? Siguro tinipid mo sa sangkap para makabulsa ka ng pera, ano? Magnanakaw. Sir, I would never do that, sabi ko, ang boses ko ay nagsisimula ng manginig, hindi sa takot, kundi sa pigil na galit na nagbabantang sumabog. Huwag ka nang magpaliwanag. At doon na nangyari. Sa isang mabilis at marahas na galaw na hindi ko inaasahan, ibinuhos niya ang buong laman ng baso sa aking dibdib. Naramdaman ko ang matinding lamig ng alak na tumatago sa manipis na tela ng aking uniforme hanggang sa aking balat. Ang matingkad na pulang kulay ay kumalat sa puting damit ko na parang isang sariwang sugat, isang simbolo ng aking kahihiyan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Narinig ko ang mga gasp mula sa mga bisita. Narinig ko ang bulungan, yan yung anak ni Velasco, di ba? Grabe naman. At si Marco. Nakatayo siya doon, ang kanyang dibdib ay umuumbok sa pagmamalaki. Iyan ang bagay sa mga manggagawang palpak at magnanakaw na katulad mo, sabi niya, ang bawat salita ay parang sampal. Lumapit si Mr. David, ang manager, na namumutla ang mukha. Mr. Velasco, may problema po ba? Ang problema, sabi ni Marco, sabay turo sa akin na parang isang bagay. Itong walang kwentang babaeng ito ang problema. Fire her. Now. Or we'll make sure my father hears that this hotel hires thieves and incompetents. Ang lahat ay naghihintay sa aking reaksyon. Inaasahan nilang iiyak ako, magmamakaawa. Pero habang nakatayo ako doon, basang-basa at pinagtitinginan ng lahat, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Isang malamig at matigas na kapayapaan. Tapos na ang pagtitimpi. Ito na ang huling patak. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo at sinalubong ang mga mata ni Marco. Hindi ako ngumiti. Hindi rin ako sumimangot. Tinitigan ko lang siya, isang tingin na blanko, walang emosyon, pero nangangako ng isang pagtutuos. Pagkatapos, bumaling ako kay Mr. David. Hindi niya na po kailangang gawin yan, sabi ko, ang boses ko ay himalang naging kalmado at matatag. I quit. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo, hawak ang natitirang dignidad ko. Habang naglalakad ako papunta sa exit, ang bawat hakbang ay mabigat. Ramdam ko ang mga mata ng lahat na nakasunod sa akin, ang mga bulungan, ang mga tingin ng awa at paghusga. Ngunit sa isip ko, hindi ako tumatakas. Naglalakad ako papunta sa digmaan. Ang sumunod na 3 linggo ay parang isang panaginip na puno ng code at kape. Ikinulong ko ang sarili ko sa apartment. Ang galit at kahihiyan na naramdaman ko noong gabing iyon ay isinalin ko sa tanging paraan na alam ko, sa trabaho. Araw at gabi, walang tulog, walang pahinga. Para akong isang makinang hindi napapagod, at ang gasolina ko ay ang alaala ng mapanlait na ngisi ni Marco at ang pakiramdam ng malagkit na alak sa aking balat. Pinino ko ang aking lie algorithm, ginawa kong mas perpekto ang aking business proposal, at walang tigil akong nagpadala ng mga email sa bawat venture capitalist at CEO sa bansa. Hanggang sa isang hapon, isang email ang dumating. Isang email na magbabago sa lahat. Ang subject line ay simple lang, inquiry regarding your AI proposal.
Pero ang pangalan ng nagpadala ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Antonio Velasco, Office of the CEO, Velasco Holdings. Si Antonio Velasco. Ang ama. Ang hari ng imperyo. Isa siya sa mga pinakarespetadong negosyante sa Asia, kilala sa kanyang talino, integridad, at sa kanyang abilidad na makakita ng potensyal kung saan hindi ito nakikita ng iba. Siya ang lahat ng hindi taglay ng kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang email. Isang imbitasyon para sa isang video call. Gusto niyang personal na marinig ang tungkol sa aking teknolohiya. Ang unang video call namin ay tumagal ng 1 oras. Ipinaliwanag ko ang lahat. Hindi niya ako tinanong tungkol sa aking personal na buhay. Ang mga tanong niya ay matatalas at direkta. At sa bawat tanong niya, mayroon akong sagot na mas matalino pa. Sinundan ito ng pangalawang tawag. Tapos pangatlo. Sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman ko ang paglaki ng kanyang respeto. Dahil sa video call lang kami nagkikita at ginagamit ko ang isang simpleng webcam, ang nakikita niya ay isang profesional na babae sa isang simpleng opisina, hindi ang waiter na minsang pinahiya ng kanyang anak. Ang pangalan ko, si Isabela Reyes, ay karaniwan lang kaya imposibleng makonekta niya ako. Isang araw, pagkatapos ng isang matagumpay na demo, sinabi niya ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Miss Reyes, I'm thoroughly impressed, sabi niya, isang bihirang ngiti ang gumuhit sa kanyang seryosong mukha. What you've built is the future. Velasco Holdings would like to formally propose partnership. We will fund your company's expansion and in return, you will be our exclusive technology partner. Pakiramdam ko ay lumulutang ako. Mr. Velasco, I am honored. I accept. Excellent, sabi niya. To formalize this, I'd like to invite you to a celebratory dinner. Let's sign the contracts there. It will be at private dining room in the Pinnacle Lounge this Friday. I will also take the opportunity to introduce you to my executive team and to my son, Marco. It's high time he learned from brilliant minds like yours. At doon, tumigil ang mundo. The Pinnacle Lounge. Marco. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buo kong katawan, pero hindi ito takot. Ito ay pananabik. Hindi ito pagkakataon lang. Ito ang tadhana, inihain sa akin sa isang pilak na bandeja. Ang perpektong entablado. Ang perpektong audience. Ang perpektong paghihiganti. Mr. Velasco, sabi ko, isang malamig at kalkuladong ngiti ang nagsimulang mabuo sa aking mga labi. I would be delighted to attend. Pagkatapos ng tawag, tumayo ako at lumapit sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na ang waiter na nanginginig sa galit. Siya ay si Isabela Reyes, ang business partner ng Velasco Holdings. At sa Biyernes ng gabi, sisiguraduhin niyang makikilala siya ni Marco Velasco sa paraang hinding-hindi niya malilimutan. Biyernes ng gabi. Ang pagpasok ko sa The Pinnacle Lounge ay ibang-iba na. Wala na ang uniforme. Wala na ang takot. Pinili ko ang aking isusuot na parang isang sundalong pinipili ang kanyang sandata. Isang itim na silk dress na yumayakap sa aking katawan, simple, elegante, ngunit sumisigaw ng kapangyarihan. Isang pares ng stiletto heels na nagbibigay ng isang matunog na click sa bawat hakbang ko sa marmol na sahig. Ang aking buhok ay nakapusod sa isang malinis na bon, at ang aking makeup ay matapang, na may pulang lipstick na nagsasabing hindi ako dapat isinasantabi. Habang naglalakad ako sa lobby, ang mga dati kong katrabaho ay napapahinto, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Tumango lang ako sa kanila at ngumiti, isang ngiting mailihim na hindi nila alam. Dumiretso ako sa private dining room. Pagbukas ko ng pinto, lahat ng ulo ay lumingon. Nandoon ang mga executive, lahat ay nakatingin. At sa dulo ng mesa, nakatayo si Mr. Antonio Velasco. Ngumiti siya ng malapad. Ah, Miss Reyes. You're here. You look absolutely stunning. Thank you for having me, Mr. Velasco, sabi ko, ang boses ko ay puno ng kumpiyansang hindi ko taglay noon. Lumapit ako at inilahad ang aking kamay. Gentlemen, sabi niya sa kanyang team, I'd like you all to meet the future of our company, Miss Isabela Reyes. Isa-isa nila akong kinamayan, puno ng respeto.
At pagkatapos, bumaling si Mr. Velasco sa isang upuan sa kanyang tabi, kung saan nakaupo ang isang lalaki na abala sa kanyang cellphone, halatang bored. Marco, sabi ni Mr. Velasco, may iritasyon sa kanyang boses. Bitawan mo iyan. May ipapakilala ako sa'yo. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang telepono, isang pilit na ngiti ang unti-unting nabubuo sa kanyang mukha. Dad, I told you, D. Natigil ang kanyang salita nang magtama ang aming mga mata. Nakita ko ang lahat na nangyari sa slow motion. Ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ang bahagyang pagkunot ng noo habang sinusubukan niyang alalahanin kung saan niya ako nakita. At sa wakas, ang katotohanan, isang malakas na sampal ng realidad na bumura sa lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang ngisi ay natunaw, napalitan ng gulat, na naging takot, hanggang sa siya ay namutla na parang isang multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ako naman, umiti. Isang kalmado, matamis, at nakakakilabot ng ngiti. Inilahad ko ang aking kamay sa kanya. Marco, right, sabi ko, ang boses ko ay malinaw sa katahimikan ng silid. It's a pleasure to be formally introduced. I believe we've met before. You made a very lasting impression on me. Nakatitig lang siya sa kamay ko, na para bang ahas ito. Si Mr. Velasco ay nagtatakang tumingin sa aming dalawa. Magkakilala kayo. Hindi ko inalis ang aking tingin kay Marco. Oh, yes, sagot ko, bumaling kay Mr. Velasco. Though our last encounter was under different circumstances. Dito rin mismo sa hotel na ito. Talaga? Saan? Tanong ni Mr. Velasco. Tumingin akong muli kay Marco na ngayon ay pinagpapawisan na. Well, the last time we met, I was wearing a slightly different attire. And Mr. Marco here was teaching me a very important lesson. Tumingin ako sa mga executive. He was demonstrating his unique approach to customer service. It involved a glass of Crimson Kiss cocktail and a white uniform. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa. Ang mga panga ng mga executive ay bumagsak. Ang mukha ni Mr. Velasco ay dumaan sa isang serye ng emosyon, pagkalito, hindi paniniwala at pagkatapos, isang dahan-dahang namumuong galit. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga at ang pagtiim ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Nagpatuloy ako, ang boses ko ay profesional pa rin. Naaalala ko pa nga ang eksaktong sinabi niya. Iyan ang bagay sa mga manggagawang palpak at magnanakaw na katulad mo. Tama ba, Marco? It seems you are quite an expert on performance evaluation. Ang paggamit ko sa kanyang sariling mga salita ang huling patak. Iyon ang espada na tumusok sa kanyang ego. Marco, sabi ni Mr. Velasco, ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Is this true? Hindi makasagot si Marco. Tumingin siya sa sahig, talunan. You know, Mr. Velasco, dagdag ko. That incident was an enlightening experience. It showed me the kind of character your hero possesses when dealing with people he perceives to be beneath him. As your new partner, it's very informative data. Ang salitang kidata ang tumatak. Ikinonekta ko ang kanyang personal na kabastusan sa isang profesional na kahinaan. At sa sandaling iyon, alam ni Marco at alam ng lahat sa silid na iyon na hindi lang ang gabi niya ang nasira. Ang buong buhay niya ay babagsak.